Hello mga kasinsin! Kumusta kayong lahat? At sana'y maganda ang pagpasok ng inyong 2025 at more blessings to come sa ating lahat. At okay, itong year 2025 ay another challenges sa ating lahat. So, hindi natin alam kung ano yung mga magaganap, mga mangyayari sa ating buhay. Pero for now, at ang tatalakayin kasi natin ngayon is yung kasi marami ang nag-a-ask sa akin, nag-PPM sa akin regarding sa mga requirements. Kasi parang kumbaga sa nasabi ko na yan, parang may na-upload na ako nito nung basta hanapin nyo diyan, may na-upload na ako. Pero uulitin ko uli at saka siguro may mga nadadagdag talaga ngayon yung mga bagong requirements, especially sa agency natin. So, okay, ganito guys, maraming nag-PPM sa akin na ano ba talaga yung mga requirements bilang isang OFW domestic helper dito sa Singapore. Okay. Number one is yung age is last time pwede yung 23, ngayon hindi na. 24 to 40 na lang ang kinukuha namin ngayon. 24 is yung requirement sa Pilipinas. Hindi pwedeng lumabas ang below 24. Hindi tatanggapin ng PUEE yun. Dito sa Singapore, kung dito ka sa Singapore, hanggang 55, 58, also 60 nga mayroon pa. Basta nandito ka na. Pero kung baguhan ka dito sa Singapore, 24 to 40. Okay, yan yung number one na requirements. Pangalawa, syempre, yung passport. Ang passport natin is kailangan may passport na tayo pagka nag-apply tayo, syempre. Kasi kung halimbawa wala kayong passport tapos nag-a-apply kayo, wasted time din naman kasi hindi natin alam kung gaano ka bilis ang kumuha ng passport yan sa Pilipinas. So, alam mo naman, pagka halimbawang mag-apply kayo, hindi mo masasabi na kasi swertihan lang talaga. Ang ginagawa kasi namin is isisend namin yung mga biodata ninyo sa employer. So sometimes maswertihan kang makuha. Paano kung wala kang passport, 'di ba? Yung ibang employer hindi siya makahintay. So third requirements is yung kailangan during the interview, tulad niyan, yung nagpasa ka na ng biodata mo, kailangan active yung number na yung number na binigay mo, na nilagay mo sa biodata mo, kailangan active yun. Kasi, at saka kailangan may WhatsApp ka. Kung wala kang WhatsApp, kailangan mo mag-download kasi yun yung paraan dito, yun yung apps na ginagamit namin during interview with the employer. Kasi hindi lahat ng Pilipinas ay kayang mag-Zoom. Okay? Kasi actually by right, ang mga employer gusto ng Zoom. Kaso lang, dyan sa Pilipinas, talagang mahirap lalo pagka mga sa rural area, yung tawag nito, yung ang signal very bad. So, hindi kaya ng Zoom. Okay? So, kailangan naka-active kayo palagi kasi ganito yon. Kung halimbawa na-choose yung biodata nyo, gusto ng employer na nakakausapin kayo, gusto ng employer na interviewin kayo, syempre tatawagan namin. Minsan hindi namin matatawagan. Sometimes there is a time na Saturday, Sunday, ang employer gusto mag-interview ng Saturday, Sunday. So, ang Pilipinas na affiliate natin diyan ay sarado ng Saturday, Sunday. So, walang walang pasok.
eh di syempre hindi namin sila matawagan para tawagan kayo sa normal na tawag na ito, sa normal na tawag para mag-on ng data nyo. So sa madalit sabi, kailangan naka-active lagi kayo sa ano, basta nga ano kayo, tawag na ito, nag-apply kayo, kailangan naka-active yung number nyo. So ang sunod is yung kailangan during ng interview is kailangan bubbly kayo. Yung kumbaga sa ano, kahit na hindi nyo nagustuhan kung ano yung sinasabi ng employer na halimbawa, nasabi niya na yung ganito yung mga requirements ko, ganito yung gusto ko, ganon. Siyempre sa isip mo, Diyos ko, hindi ko kaya yon. Parang ang hirap naman. Huwag mong ibahin yung aura ng mukha mo. Go to the flow lang kasi hindi naman porkit in-interview ka is kukunin ka. Kasi after ng interview sa'yo, tatanungin din naman kita eh. Tatawagan kita ulit na, uy, ano, okay ba sa'yo yung interview na yun kasi medyo nagustuhan ka ng employer. Sa akin mo, sasabihin na, ma'am, parang hindi ko nagustuhan yung ano ng employer, hanap na lang uli ako, ganon. So kami na bahala sa employer, hindi yung during the interview makikita ng employer yung aura ng mukha mo na parang nag-iba. Siyempre malalaman nila yun eh. So yun yung isang mga reason na yung iba ang tagal makahanap ng employer. Kasi ma'am, nang tagal ko nang nag-apply, wala pa rin akong amo. Kasi minsan ang ano natin is lalo pagka-age ka. Tapos yung biodata niyo, kailangan kung ano yung talagang totoo na nangyayari sa inyo, yun yung ilalagay nyo sa biodata nyo. Halimbawa, single parent kayo, ilagay nyo single parent with kids. Lagay nyo yung anak nyo doon, lagay nyo ilang taon ng anak nyo, ganun. Hindi yung lalagay nyo na single, tapos hindi kayo maglalagay ng anak nyo, tapos pag interview, kasi yung ibang amo, gusto nila yung without kids, with kids, ganun. So, iba-iba yung taste ng mga employer. So, parang food lang yan, di ba? Ngayon, tapos pagka nagpalit trato kayo na para sa biodata nyo, smiling face na parang hindi pilit, ganon, para at least, presentably sa mata ng employer. And then, dito sa Singapore, mostly ng employer, pagka nag-interview, number one talaga, lalo sa Pilipino, ang number one na tanong nila is, if you willing to use your phone at night only during your free time. Ganon. So yung iba, pagka narinig na yung ganon, nag-iiba na yung mukha. Ha? Ano? Yung parang ganon na, parang ha? So, sa madalit sabi, pag nagganon ka, kasi yung employer, una, hindi pa naman niya sasabihin yung ganun eh. Medyo sa kalagitnaan ng interview o sa huli ng interview, sa kanya ibabanggit yon. So, maganda na sana yung pasok ng interview mo. Pag at the end, pag sabi niya pa lang ng ganun, kasi minsan yung iba, nagbibigay din, pero tinitesting ka lang kung papayag ka ba, ganun. So, ay, ganun, hindi pala ako. Parang yung ganung style. So, kung labag sa ano mo, sasabihin mo, ay, ma'am, is it okay if, yung parang ganon, it's okay, ma'am, I know what to do, alam ko yung paano ko i-handle yung paggamit ng telepono, ganon. Tapos, dito sa Singapore, mostly ng employer is kadalasan talaga ang kumukuha ng katulong is yung mag-aalaga ng bata, baby, at saka matanda. Madalang ang employer na kumukuha para sa bahay lang, yung maglinis lang ng bahay. Kasi kung maglinis lang ng bahay, pwede silang kumuha ng, pwede silang kumuha ng part-timer. Pero kung pagka full-time ang hinahanap nila is for baby, for children, or sa
elderly. Ganon. Madalang lang talaga yung sa bahay. So, yun yung mga reason kung bakit minsan nadidelay yung pag-application ninyo. Madali lang talaga yung requirements ng employer kung halimbawang minsan pagka yung iba narinig lang na big house ayaw na. Kasi ang big house dito, mayroon din namang bahay na napakalaki talaga. Pero hindi katulad ng mga Middle East talaga na sobrang laki. At saka dito, pwede mo naman siyang depende, syempre, hindi ko naman sinabing lahat mayroon talagang ibang employer na parang gusto nila non-stop ka, ganun. Mayroong ganun. Pero you have a agency, nandito kami, sabihin mo lang sa amin na, ma'am, ay ganito yung ng employer ko, ganun, parang hindi tama. Ganun, kailangan yung magkipag-communicate sa amin. Kaya nga, kayo may agency dito, di ba? So, yun lang ang share ko para mapadali yung mapadali yung pag-apply ng ninyo dito sa Singapore. So, yun lang at sana may mapulutan kayo na konting kaalaman na mai-apply ninyo during the process ng application nyo sa pagpunta dito sa Singapore. Siguro kahit saan namang bansa ganun din ganun din yung mga requirements. So sana sana hindi kayo magsawang suportahan ng ating YouTube channel. Maraming salamat and God bless everyone. Don't forget to subscribe, likes, and comment sa ating YouTube channel. Maraming salamat and God bless everyone. Bye!